Brigada! Tuloy tayo mga kabrigada, nasa linya na ho natin si Dr. Ron Jean Solante, isa pong infectious diseases expert. Kumustahin natin partner dahil nga ho sa patuloy na pagdami ng mga kaso ho ng dengue dito sa Pilipinas, gaano ba tayo kahanda? At saka yung mga ginagawang programa ng iba't ibang barangay, effective kaya ito sa palagay ng ating eksperto? Good morning po Doc Solante, welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po Doc. Good morning po. Doc? Tira! Brigada! Ayusin lang natin yung linya partner ha. Pero 'di ba ang sabi nga ng Department of Health 'di ba parang aabot sa 8 pa ng mga areas ang inaasahan at posibleng mag-declare din ng dengue outbreak after ng Quezon City. Ang nakapagtataka kasi dito partner, 'di ba? Tumataas yung mga kaso ng dengue usually kapag panahon ng tag-ulan. Pero wala pa namang tayong tag-ulan. Dito sa Metro Manila, kahapon nga lang tayo nakaranas ng pag-ulan di ba? Kaya nga, na malakas. Na malakas. Ilang araw, ilang linggo na huy nakalipas, kahapon na lang ulit tayo inulan dito sa Metro Manila. Okay. So ang pinagtataka ho doon mga kabrigada, bakit dumadami itong mga, kumbaga ba, breeding ng mga lamok at dumadami ho yung mga nagkakaroon ho ng dengue infection mga kabrigada. Ang sabi kasi dyan, di ba, parang medyo unpredictable ho talaga itong dengue infection na ito mga kabrigada. At ang sabi pa nga dito, pwede kang magkaroon ng dengue ulit kahit na nagka-dengue ka na noon. Di ba? Hindi gaya ng iba. Tulad ng ibang sakit. Nagkabulutong ka na, mababa na yung chance na magkabulutong ka ulit. Possible, pero hindi na ganun kalakas yung sintomas na ipapamalas mo. Pero itong dengue raw mga kabrigada, posible ka pa rin ma-infect ng dengue. Ayan, good morning po ulit. Doc Ron Jean, kasama po ninyo, Brigada Gab, Brigada Haji, magandang umaga po. Hi, Gab and Archie. Kumusta? Ito po, okay naman po pero medyo nag-worry ho kami dahil nga ho sa patuloy ho na pagtaas ng mga dengue cases. Ano ho kaya yung magiging paliwanag ho dito, Doc? Kung bakit po tumataas yung ating mga dengue cases kahit po wala pa naman tag-ulan? Well, actually, dapat hindi tayo ma-surprise sa mga ganitong klaseng mga outbreak, no? Kasi kung tutusin natin, kung titingnan natin yung mga history of outbreak ng dengue from 2023, 2024, meron talagang mga months na may mga provinces or mga municipalities na meron mga outbreak even during the onset of the year, like January, February, no? So this is something because of the climate change, no? Nag-iba-iba ang weather. Sudden shift, nag-umulan, tapos mainit, tapos malamig. And that has erratically disturbed the ecology of yung mga lamok, no? Kasi yung mga lamok very sensitive sila sa weather. So in a way na because of the sudden change in the temperature, sometimes they migrate and then they produce more yung pagdami nila and talagang yung breeding places nila hindi naman natin given na yan. Ang Pilipinas, ang daming breeding places, basura, mga tambak na mga tubig or other areas na pwedeng pagpugaran ng lamok. Kaya hindi ako na surprised that there will be municipalities or area na tataas ang mga kaso. Dyan ho ba sa inyo sa may San Lazaro, Doc, gano'n na ho yung gano'n ho karami yung mga na-admit siguro ng mga dengue cases ho sa inyo dyan at gano'n ho kahanda po yung mga pasilidad ho sa inyo dyan, Doc? Yes, in fact, we had a meeting the other day, no, sa hospital kasi tinitingnan namin yan. We tracked the admission from December, January, February. So nakitaan talaga namin na from November, mababa ang kaso, tumaas nung December, tapos ngayon January, February, tumaas. In fact, from January to February, meron na kaming 3 kaso na namatay. No? So these are all mga patients coming from the area of Manila, Caloocan, Valenzuela, no? Or even Quezon City. So especially sa mga bata, but we observe also marami na ring adult. No? Every day we have average of 3 to 4 admissions sa mga adult na nagka-dengue. Ayun na nga po ang tatanong ko rin, Doc Ron Jean, kasi parang kadalasan mga bata talaga, no? Yung tinatamaan ng dengue. Pero over the years ba, bagamat sinasabi ninyong meron talagang onset, pagdating sa nakukuhang infection, nag-evolve ba ito, Doc? O kumbaga ito pa rin yung dati nating kinahaharap na na infection ng dengue?
Okay, so bigyan lang natin ng paliwanag, no, para alam ng publiko, no. There are 4 serotypes of a dengue virus, no. Okay. So 1, 2, 3, 4. Now, ang pinaka masaklap dito, ang Pilipinas among the ASEAN countries, merong 4 na serotype. So ibig sabihin, ang isang individual has the potential to have 4 infections. So ganun kataas ang ano natin kasi 4 serotypes. Pag na-infect ka ng 1 serotype, pwede ka pang ma-infect ng second, pwede ka pang ma-infect ng third, pwede ka rin ma-infect ng fourth. Kaya marami talaga tayong kaso ng dengue na expected sa mga population. Okay. Nabanggit niyo ho kanina, di ba, itong mga kapitbahay ho natin ng mga bansa. Doon po ba sa ibang mga areas po natin sa Southeast Asia, tumataas din po yung dengue cases sa panahon na ito? Yes, mataas din, no? So in fact, sa data natin over the several years like 2024, ang number 1 talaga sa ASEAN countries, Indonesia, no? Tapos pangalawa ang Pilipinas, pangatlo ang Thailand, tapos Malaysia, tapos Vietnam. Yun yung top 5 na mga bansa na mataas ang dengue. Pero kung global warming ho pala yung isa sa mga dahilan na Doc Ron-Gin, paano ho natin ika-counter ito? Ano yung kailangang gawin ho natin? Kasi di naman na talaga mapipigilan ito kung climate change talaga yung usapan. Well, isa sa mga importante pa rin, no, yung saan natin mabawasan ang breeding places ng mga lamok. Kasi lamok ang carrier ng virus eh. So ibig sabihin, we need to clean our environment, we need to take out yung water na mga area, na mga watery area kung saan yung mga lamok. Pero at alam mo, bigyan ko lang ng additional ang prevention. Opo. Among the ASEAN countries, except Singapore and Philippines, meron na silang dengue vaccine. Yun. Last year, kasama ang dengue vaccine sa prevention and control countermeasures nila kasi sa tingin nila hindi basta-basta lang at kulang ang mga vector control, kulang ang early diagnosis. So dinagdagan nila ng another layer ng paggamit ng dengue vaccine. Ayun, yun na nga ho sana yung susunod kong tanong, Doc. Ito ho bang mga bansa ho na nabanggit ho ninyo, ano pong bakuna ho yung ginagamit nila? Ito rin ho ba yung Japan-made vaccine na inaaral ho ngayon sa FDA? Yes, tama ka, Gab, no? Kasi itong bakuna isa pa lang naman ang available globally, isa pa lang ang available, no? Yung bakuna, yung Q-Denga. So may mga bansa na talagang kasama sa programa nila ang pagbigay ng mga bakuna sa mga selected highly vulnerable population. Hindi lahat, yung may mga population talaga silang pina-prioritize sa bakuna. Ano na ho ba yung status ho nito? Ano po yung update sa atin ng FDA? Kasi parang nung nakaraan, sabi nila, pinag-aaralan pa rin ho. Meron ho kayang kumbaga ba mga phases yan? Ano ho ba yung mga posibleng gawin? Kasi kailangan na ho natin sa ngayon, Doc. Yes, yun nga lang ang problema sa atin kasi alam mo ang turnaround time ng process of evaluation sa FDA usually tatagal lang yan ng mga 6 months to 1 year. Pero ito almost magto 2 years na to, wala pa rin nakikita tayong outcome kung saan na ano na ang status at meron bang mga problema doon sa evaluation. Wala po tayong nothing. We don't have any information. Opo. Pero ito Doc Ron-Gin, alam naman ho natin na kung history pag-uusapan, 'di ba? Ang dami na hong nangyari sa ating bansa pagdating ho sa bakuna laban ho sa dengue. Paano ho kaya mahihikayat yung mga magulang kumbaga na pabakunahan yung kanilang mga anak kasi 'di ba kung di ako nagkakamali parang sa mga nakalipas na taon parang bumababa yung mga magulang na gustong pabakunahan yung kanilang mga anak. Anong klase kahit anumang klase ng bakuna 'yan? Yes, napakaganda ng tanong mo, no? Kasi unang-una dyan, pag available na ang bakuna, kailangan din natin ng paigtingin ang communication and education sa publiko. Kung ano itong bakuna, ano ang maging may dulot nito sa mga population at sino talaga yung primarily na mag-benefit sa bakuna, doon tayo mag-focus. At saka importante, no? Yung itong mga bagong bakuna na to, nagpalabas ang WHO ng mga requirements ng bagong dengue vaccine para lang hindi maulit yung mga previous na mga gaps, no? So ito, they followed, no? Like 5 years ang ginawang trial nito para lang makita kung ano yung mga adverse event, safe ba siya, bago siya na-approve sa mga regulatory body doon sa mga ibang bansa. So, meaning to say,
importante, we need to collaborate with the Department of Health, with the different clinical societies para tignan natin ano yung communication, ano yung messaging natin sa publiko na hindi sila matatakot na magpabakuna. Yan. At alam natin, di ba, dahil nga doon sa nangyari sa Dengvaxia, marami mga naging anti-vaxxer. Oo, Di ba? totoo yan. Pero ito ho bang yung Q-Denga sa ibang bansa na ginagamit na ho sa ngayon, gaano ho kataas yung ho niyan? Yung efficacy rate ho niyan, tsaka paano ho, napatunayan na ho ba talaga na safe ho ito para ho marinig na rin ng ating mga magulang na iba ito doon sa dating Dengvaxia? Correct. Yes, yung sa mga ibang bansa, no, ang pinaka-extensive na gumamit na nito yung Brazil, no, sa Latin America. Kasi ang Brazil, ang taas ng mortality nila. They're the number one country na mataas ang mortality. Kaya minamadali nila yung pag-approve and they have a good experience with this bakuna to the point na talagang napakaganda ng acceptance ng bakuna doon sa Brazil, no. For other ASEAN countries, kakaumpisa pa lang ng rollout nila last year, so wala pa silang makikitang effect or whatever. But ang sinabi nila, kasi nakita naman doon sa Brazil na launch na to 2023 pa, no? Walang mga nakikitaan na mga adverse event na talagang sasabihin natin na ikakamatay, no? Parang ganon, ikakamatay dahil doon sa bakuna. Wala po, no? So ibig sabihin maganda ang ano niya, safety and tolerability profile. Okay. Ang huling tanong ko, Doc Gront-Jean, marami na ho tayong ginagawa kasi syempre habang inihintay pa ho natin yung trial ng bakuna, yung Japan-made nga po, marami hong mga local government units yung gumagawa ho ng kani-kanyang diskarte, kani-kanyang gimmick, para ho mahikayat yung publiko na kumbaga maging proactive din, no, dito sa paglaban ho natin sa dengue. Tama po ba sa palagay ho ninyo, sa opinion ninyo, yung ginagawa ng mga ilang LGUs? Effective kaya? Sabihin na natin, partner, di ba, sa Mandaluyong, Addition Hills, itong may piso sa mosquito. O sa palagay ho ba ninyo, Doc Ronjin, effective ho ba ito? Well, it's so sad, no? Kasi ang tawag nga namin dito, these are desperate measures na wala namang scientific evidence na this really can decrease the number of dengue cases. Mapapababa niya yung mosquito, but we don't know ano ang impact kasi ang daming mosquito, like yung piso sa mosquito. You will just be getting some of this mosquito, but the breeding places, baka naman magbe-breed na yung mga tao ng mosquito para lang makabenta ng mosquito para doon sa I mean, you look at that particular logic, no? Meron gano'n, no? Tapos yung isa naman, yung frog, yung palaka. Okay. Doon sa nilalagay nila sa river. But the source of the mosquitoes are migratory. Ibig sabihin, pumupunta sa iba-ibang area yan. O kung walang mga palaka yon, will that be an impactful program na maglagay ka ng ganun? So, ang bottom line link dito, dapat pinag-aralan muna nila kung anong mga impact nitong mga rather than just making it na meron tayong ginagawa, no? Make something parang scientific ang approach naman natin. Okay. Ayan, Sige po, malinaw. Kasi kahit kami rin nung narinig namin ito may piso sa mosquito, naano namin yung may cobra effect. Diba? Yung baka mag-breed nga naman yung mga tao kasi sayang din, piso rin naman ito. Diba? O pang tanghalian mo rin yan kapag nakarami ka na lamok. With that, siguro po, Doc Ronjin, patuloy pa rin kaming antabay ho sa inyo sa ating health sector para humasog po na ho natin ito pong dengue cases sa Pilipinas. Maraming salamat po, Doc, at mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Thank you and good morning. Thank you po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.